Narito pong News TV Quick Response Team ngayon sa Barangay Moonwalk, Parañaque, dito po sa may Airport Village. At ang inyo pong nakikita ay ang mga tahanan na nasunog dito sa naturang village bandang mag-aalas 2 ng hapon nang maganap po ang sunog na ito. At hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin po ang pagniningas ng ilan sa mga kabahayan at patuloy din po na umuusok yung ilang mga bahay dito. Tinatayang nasa 100 bahay ang nasunog sa may mahigit 1 oras na sunog na tumagal po ng mahigit lamang 1 oras nga at tinatayang nasa may 200 pamilya rin po ang apektado at karamihan sa mga biktima nga po ay nasa sa tabing kalsada ngayon kung saan sila ay pansamantalang nananatili, dala-dala yung mabibit-bit o nailigtas na mga gamit kaninang sumiklab sunog. Ayon po sa mga residente, naging mabilis ang paglagablab lalo pat malakas ang hangin at isa po sa kanilang nakita dito ay dahil isa lamang ang pasukan at labasan sa lugar na ito ay hindi po kaagad nakapasok ang mga kagawad ng pamatay sunog dahilan para mabilis na kumalat ang apoy. Sa ngayon po may mga residente dito na nananatili pong nagsisikap na maghanap ng maaaring mapakinabangan sa kanilang mga tahanan at bumalik nga po upang maghanap ng anumang maaari nilang mapakinabangan. At nagpapatuloy din po ang mga bombero dito sa pagapula nitong mga maliliit na apoy upang hindi na po makapinsala pa dito sa ibang mga kalapit na bahay. Marami-rami rin po yung mga bahay na ito at sa kabuuan ay nasa 100. Narito po ang payag ng ilan sa mga residente ang ating nakausap kanina. Dahil natutulog na ako bigla may sigaw na tao Tapos yun, nabasa na kami, sigaw na yung mga tao. Biglang lumakas ang hangin kasi, Mabilis lang. Bilis. Wala pa 1 oras sa busto Itong bahay nyo, yan mismo. Ito, tutong hipag ko to. Mga 3 minutes, 2 bahay, 3 bahay na yung natutupukan. Gano'ng kabilis? Sobra. Sobrang bilis, di nga rin namin napansin. Sunog na yung namin, taas namin. At sa puntong ito po makakausap po natin si Superintendent Manuel, ang Fire Marshal po ng Parañaque. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon. At sa ngayon, yung nakikita natin, may mga maliliit na apoy pa, may baga. Ano po ang ginagawa ng BFP ngayon para po di na kumalat ito? Ongoing ang ating mapping operation. So hindi kami alis dito hanggat may mga baga pa at saka may mga apoy dito na matitira. Opo. So nasa mapping operation na kami. Nag-under control ako kaninang 3:21. So dito ano na lang to, yung mga natitirang mga konting apoy dito sa ang inaano namin. At sa initial po, ano po bang nakikita nyong naging dahilan, pwedeng dahilan ito pong sunog dito? Sa initial na investigation namin, yung naiwan na nakabukas daw na na electric fan, yung sa mga sabi ng mga nasunugan. So immediately nung pagtingin namin, since tanaw ito sa station talagang pag-report sa amin malaki na. At isa pa yung mahirap talagang pasukin ito dahil nasa likod ng looban talagang area na to. Opo, at saka yun nga po yung daan, hindi kakasya yung truck ng bombero papasok doon sa parang compound na ito. Hindi talaga, kaya hose na lang yung pinadaan namin. Mga siguro minimum na dinugtong namin na hose dito, 10. At umabot ng 2nd alarma, ano po? Umabot lang ito ng 2nd alarma. Pero sa mga nasunog na ito is mga 100 na bahay. Dahil nga yung pagdating namin simultaneous, may mga strategic na yung mga truck natin, may unahan sa likod, sa tagiliran. So nakontrol kaagad natin yung paglaganap pa ng apoy o pag-spread pa ng apoy dito. Opo, pero masasabi nyo talagang naging mabilis po yung pagkalat ng apoy, kasi sandali lang. Mabilis talaga kasi sabihin na natin na yung moist ng natin sa sobrang init, wala na yung moist yung mga kahoy natin So hindi na basa. So sandali lang, hindi nga madirect contact ng sunog magliliyab sa mainitan lang siya. Opo. At yun nung electric fan na sinasabi nag-overheat, na-pinpoint ba kung kaninong bahay agad yun? Na-pinpoint yun kay Criselda Ogbang. Dito lang sa likod natin to. Nakausap niyo na ho siya? Nakausap na ng
ewan ko kung nakausap ng investigador, pero yun yung initial na findings doon sa pinagmulan daw yung bahay ni Criselda Ugbang. Opo, at ito ho ba, itong sitwasyon na ito, hindi na ho delikado para sa mga bahay na natira dito sa lugar na ito? Kasi yun nga po, mainit pa at hindi na ho siya delikado. Asa ngayon, hindi na siya delikado. Talagang pinapatay na lang natin yung para may maisalba pa maski paano yung ating mga kababayan dito sa sunog na ito. May mga kwento yung mga residenteng nakausap namin na mga nagsabugan. Meron ho ba kayong initial na impormasyon doon? Maraming habang nag-ooperate kami, may mga nagsabugan din ng yung mga LPG nila na na nakasara. So nainitan yon, may sasabog at sasabog talaga yun. Kasi mula dito sa pwesto natin, itong kalan na ito, sir, sa likod nyo, merong LPG na katabi. Yun ho ba gano'ng kadelikado pa rin dahil masyado mainit pa yung lugar? Sa ngayon, yung temperature na inabot niya, hindi na sasabog yan. Dahil sigurado sumingaw na yan. Yan yung mga isa sa cause na nagpalala ng sunog dito kasi kada bahay LPG ang ginagamit. Apo. At ano po ang paalala nyo sa itong mga kapitbahay po na nakaligtas dito sa sunog at sa ibang mga kababayan po natin? Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan tulungan sa mga kapitbahay. Hindi lang yung pagka nagkaroon na ng ganitong sunog, ay ang sunog naman nagsisimula sa maliit. So kaya pang patayin yan. So kung tulong-tulong lang tayo, kaya nating patayin na hindi na aabot sa ganitong kalaking pinsala yung nangyari. Opo, panguling katanungan, sir, meron ho ba kayong rekomendasyon sa barangay o dito sa mga residente dito para yung daan ho nila kayang pasukin kahit maliit na truck o yung mga first responder na mga bombero? Actually, yung remedy na lang namin dito is yung remedy na lang natin ng ating mayor is yung ugnayan sa barangay na which is nagkakandak kami regularly. Then nagbigay din yung si mayor ng truck kada barangay para i-responde. Actually, sila nga yung nauna talaga dito na nakarating. Apo. Maraming po salamat, sir. Si Superintendent Manuel, ang Fire Marshal po ng Parañaque.